Okay, we're live. Kasama natin classmate ko sa Lasal, Dr. Benjun Calderon, isang PhilAm doctor sa Las Vegas, Nevada. Okay, so you've been there for many years, Dr. Benjun, at madalas kita gine-guest dito. Ang dami nga nanood ng topic natin na paano magre-retire sa Pilipinas. Maganda ba mag-retire sa Pilipinas? Dr. Benjun. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood kay Dr. Willie Ong. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil andito naman ako. Bakasyon. Gusto ko magbakasyon, but at the same time, part nito is yung mission natin to educate yung mga kababayan natin, lalo na yung mga senior na nasa ibang bansa. So you've been nasa Las Vegas ka, nasa US ka nagpa-practice for how long na nga? 21 or to be exact mga 22 years na kami nagpa-practice sa Las Vegas, no? Ang practice namin doon is mostly primary care, pero nag-umpisa ako doon sa hospital. Ngayon nag-venture kami sa outpatient, and then now ang naging focus na namin is treating yung mga senior. So, naging senior focus na kami ngayon. Karamihan ng patients mo, Dr. Benjun, ay mga Pinoy, PhilAm din. Mga 80% ng pasyente ko. 80%, okay. Ang daming Pilipino sa Las Vegas. Meron na siguro tayong 200,000 Pilipino. Tayo ang biggest 200,000 Asian community sa buong Las Vegas o buong Nevada. No? Pag samasamahin mo lahat ng Asian doon, Pilipino pa rin ang pinakamarami. 200,000 na mahigit yan. So maganda magtrabaho doon, magsikap, kumita ng pera. Pero pag senior na sila, let's say hindi lang naman sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa ibang bansa, ano nagiging nakikita mong parang issue? Bakit sinasabi mo na maganda rin, may option sila mag-retire, bumalik sa Pilipinas? Just like lahat ng mga OFW. Kami, parang OFW rin kami, no? Lahat ng nangingibang bansa, karamihan yan, merong panahon na sabihin mo, magandang umuwi pa rin sa bayan natin. Kasi kahit pa paano sa mga batang kagaya natin, o mas bata sa atin, magandang mga ibang bansa para kumita. Pero pag medyo nagkakaedad na tayo, nagkakaroon na tayo ng mas maraming panahon kasi nag-retire na tayo, nakakainip na kuminsan, no? Iniisip natin, ano ba to? Tapos na ako, trabaho ko ng trabaho. Ngayon, kailangan ko na ng suporta. Medyo malungkot kung nasa ibang bansa tayo. Yung mga kaibigan natin na iniwan dito, andun pa rin yung kwento na pinag-uusapan natin sa ibang bansa. Gusto natin gunatain uli, remember. Yung, Nasabi mo kanina off-cam na ang depression, nakamamatay yun. Pag yun ang marami ka nakikitang nadidepress, naka-antidepressant sa very common na nakikita namin bukod sa hypertension, sa diabetes, at saka sa cholesterol. Ang biggest na napapansin namin na issue sa mga pasyente namin na nagkakaedad na is kalungkutan. At saka yung anxiety na sinasabi, no? More of mental issues. Kasi nag-iisa sila eh. Hindi na nakapagmamaneho, na ando na lang sa bahay. Of course, pag uwi ng mga anak nila sa hapon, magkikita sila, masaya na naman. Pero pagpasok na naman the following day niyan, sila na mag-isa, no? Pagkatapos ang problema pa dyan, hindi na sila nakapagmamaneho. Kung nakapagmamaneho pa, masaya yan. Bakit di na sila nakakamaneho? Because sa edad na siguro, because sa medical condition na meron sila. Bawal na. Or baka talagang hindi sila na nagmaneho to begin with, no? Kasi alam mo naman, ang bibilis ng sakyan dyan sa Amerika. No? So, minsan kasi hindi makarelate yung kababayan natin dito. Parang isipin nila sa Amerika ka na ang ganda-ganda, may pera ka na. Ba't ka pa malulungkot doon? You have everything. It's anong meron dito sa Pilipinas na advantage? Sabi mo nga mula nung last video natin, sa patients mo lang 100 na ang umuwi sa Pilipinas. Yeah, magandang report. 100 na ang umuwi. Naisabihin ko kay Dr. Willie kanina na after nung last episode natin dito, mahigit 100 na siguro ang nagpaalam sa akin na pwede pala yung umuwi sa Pilipinas. No? Hindi na pala ako dapat matakot kasi ang worry nila palagi, pag umuwi ba ako doon, paano kung magkasakit ako? No? Yung
isang example na pasyente ko, nagpa-pacemaker pa dito, inabutan dito, nakapag-reimburse naman sa Amerika nung bumalik siya. No? Yung insurance, kinover yon. Dito sa tinatawag natin na Medicare Advantage, no? Yun yung HMO ng Ulitin Medicare. natin, nag-pacemaker siya sa Pilipinas. Correct. Gumastos siya dito. Gumastos siya dito ng halos kalahating milyon. Binayaran ng Amerika. Binayaran ng insurance niya sa Amerika. No? Basta importante lang, pag emergency case na napunta ka sa Pilipinas, saka nagkaroon ka ng emergency case or emergency na condition, kunin mo lang yung resibo. Pagkatapos ibalik mo sa Amerika kung naano ka sa Medicare Advantage. Ito yung HMO na tinatawag nila sa mga Medicare. So, ang ganda pala. So, marami ba sa kanilang merong ganitong healthcare na ganito? Itong Medicare Advantage na pag naggumastos sila dito, let's say sa Makati Med, Asian Hospital, St. Luke's, pwede pa ma-reimburse doon. Pwedeng ma-reimburse doon. That's the beauty about this Medicare Advantage. No? Dati, hindi popular yan. Kasi Ano to? HMO, Government? Private? it's a private. Kasi meron tayo, you have to realize, meron tayong Medicare na original Medicare na sinasabi, at saka meron tayong pre-privatized na Medicare, which is the Medicare Advantage. No? Ngayon, ang penetration na ngayon is mahigit 40% na ang nasa Medicare Advantage. Imagine niyo kung ilang milyon ang Amerikano na may Medicare. Mahigit 30 million yan. So, ibig sabihin, mga almost 15 million is nasa Medicare Advantage or more. No? Yes. So, ngayon, I'm here, at makikiusap nga rin ako kay Dr. Willie dito, para ma-educate natin yung Pilipino, na kababayan natin, ano ba tong Medicare Advantage para makauwi naman ako sa Pilipinas na hindi ako nagwo-worry, no? Na pag na-emergency pala ako, gumastos ako ng 1 milyon o 2 milyon, pwede ko palang i-reimburse yun doon sa Medicare Advantage or doon sa HMO, no? Yun ang beauty about etong Medicare Advantage. No? Yung mga check-up nila, ito emergency, heart attack, stroke, so pag napa-admit sila dito, masisingil din nila. Pag emergency, ang ayaw lang nila doon, sa mga insurance sa amin sa Amerika, is gawin mo dito yung mga preventative. No? Yung pampaganda. Yung pampaganda, at saka yung pa-check-up, Liposuction. regular check-up, at saka yung mga... Ang gusto nila doon is, kung emergency, meron kang backup na hospital. No? Kahit anong hospital. Mapa sa Cebu man yan, o mapa sa Baguio man yan, o sa Manila. No? So, sa tingin mo sa healthcare, kasi yung mga big hospitals natin, magagaling naman yung doktor, kompleto naman sa equipment. So, yung mga 99% ng sakit, di ba, makukuha naman dito. Kung ano po yung ginagawa namin sa US ngayon, at saka lalo na sa akin, sa Las Vegas, kayang gawin dito sa Pilipinas yun. Magagaling ang mga doktor natin dito. Inuulit ko nga lang, kailangan tayo yung proactive. No? Unlike sa Amerika, napakaganda ng technology natin sa electronic medical record. Kaya walang kompleto nakakalusot. sa record. Walang nakakalusot, no? May analytics tayo dyan, may dashboard akong tinitingnan. Kasi, yun ang tinitingnan ng insurance namin. If we're doing a good job, we get paid more kapag ang pasyente namin alagang-alaga. Na napababa namin yung hemoglobin A1C nila, yung sa diabetes, kung napababa namin yung cholesterol nila, napapababa namin yung blood pressure. Pag-click lang nila dun sa dashboard, ang tawag nila dashboard doon, at saka nakita nila, magaling pala tong doktor na to, binibigyan nilang kami ng incentive. Maganda yun. So, may incentive yung mga US doctors na pagalingin yung pasyente. Siguradong bababa, gagaling, tunay na gamot bibigay. Nako-colonoscopy mo ba? Namamammogram mo ba? At saka yun na check up ba silang madalas. That's correct. So, hindi kami incentivized na magpatingin sa akin. No? Yung tawag nila na lumang sistema ng panggagamot sa Amerika, yung fee for service. I see you, you pay me. No? Ngayon, hindi na. Iba na. Ang tawag nila doon is value-based care. No? Kailangan namin happy yung pasyente. Kailangan namin napapababa yung mga metrics nila. Yung medical quality metrics na sinasabi nila. Yung hypertension, yung diabetes, your cholesterol. At saka kailangan i-report namin kung how sick yung pasyente sa insurance para napopondohan nila ng mas maayos. Doon kami ini-incentivize ngayon, no?
which is a different concept ng medical practice sa Amerika, which I'm part of. Kaya lumaki yung pasyente namin ngayon, kaya lumaki ang practice ko. 5 na po kami ngayon sa Las Vegas. Panay Pilipino. Kaya yun ang pinopromote natin. Pinoy ba ang doktor mo? No? Kasi mas madali magkaintindihan kapag Pilipino ang doktor mo. Kahit nasaan lupalop ka sa Amerika, may Pilipino ang doktor doon. Doon kayo magpatingin. Siguro sa Amerika, konti lang manonood sa akin. Kasi kompleto na check-up, magaling na eh. Dito marami walang check-up eh. Kaya nakapunta sa page ko. Anyway, baka umabot din tayo doon sa isang araw. Hindi natin masabi. Pero ngayon, itong topic natin na magre-retire sa Philippines, okay rin ba to sa Amerika? Happy rin sila? Yung mga insurance doon, happy rin sila na marami umuwi o ayaw din nila? Hindi nila pinopromote yun. Pero ang katotohanan yan, para sa colonoscopy, gumagastos siguro ang insurance doon ng up to $2,000. Ah, mas mahal din doon. So, hindi nila pinopromote yun kasi meron silang Mas mura guidelines. dito. Hindi pwedeng i-promote yun kasi magagalit ang gobyerno. Oo. No? Pero ang totoo niyan, kung nagpa-colonoscopy ka dito, medyo may konting bahid lang ng dugo yung puwet natin. Pagkatapos nagpa-colonoscopy, gusto nila yun, emergency yun. Okay. Emergency yun. So itong i-reimburse ginagawa mo, Dr. Benjun, ginagawa natin, tulong talaga sa kababayan natin sa Amerika dahil baka nadidepress sila mag-isa. Marami akong kilala nga eh, na nagiging bipolar, nagwawala, napapaaga yung dementia kasi nga wala makausap. Yes. E napansin ko na nga yun doon sa mga marami kong pasyente na bakit ganito? Mainitin ang ulo tong nanay ko. Bakit to? Parang nagdi-dementia na. Pag pinauwi dito, ang daldalong nanay kasi alam ko yun, dahil nagte-televisit pa rin sila sa akin. Kahit na pasyente ko sila sa Pilipinas, padadalang ko lang ng link yan, parang Zoom. Nagkukonsulta pa rin sila sa akin. So tuloy-tuloy yung medical care nila. Para alam nila kung anong tatanong nila doon sa primary care doctor nila dito sa Pilipinas. Kasi nasa akin ang record, kompleto ang record ko So sa kanila. yung mga 100 na umuwi na pasyente mo, nagko-consult pa rin siya sa inyo? Correct. Pasyente ko pa lang yon. Nagbabayad pa rin yung insurance sa'yo? Bayad pa rin sa akin. Kahit nandito sila? Kahit na naandito sila. So ang laking advantage sa kanila. Ano pang kinakatakot nila? Nasa cellphone na, nandun din eh. Ang kinakatakot lang nila is yung sa gamot. Yung May gamot, maintenance. Maintenance medication Ay, nila. kompleto naman sa mga drugstore. Yung bayad. Paano pala yung bayad ng maintenance nila dito? So, anong nangyayari sa amin yan? And Yes. magkaiba, no? Meron kaming nireseta doon, pinapadala ng kamag-anak. Kamag-anak magdadala ng mga amlodipine at Ipapadala mga dito sa Pilipinas. Oo. Oo. So, ang sinasabi nga namin sa kanila, magtiwala kayo doon sa mga gamot din dito sa Pilipinas. Basta doon sa mga big pharmaceutical natin kukunin, no? Andiyan yung mga big names natin, from Mercury to Watson. Wala akong pinopromote dito. Pero kapag kinuha natin doon sa mga kilalang pangalan na pharmacy, sigurado ang quality nun is mas maayos. So, in short, gusto lang nila kunin sa Amerika yung gamot, dinadala dito para libre. Para libre. Kung dito sila bibili sa drugstore natin, babayaran nila. Hindi na marireimburse yun. Yun lang naman ang issue. Yun lang ang Pero issue. kung mura lang naman maintenance mo, dito ka na lang bumili. Kung mura lang ang maintenance mo, dito nyo na lang kunin. Kasi yung shipping pa lang nun is magkano na. Oo. So, I think kung maisa-set up lang natin na maayos yung record keeping natin, Dito yung record, syempre hindi ganun ka-kompleto. So, dapat pag uwi nila, dalan nila yung record. may dali silang folder, Kompleto na. lahat ng laboratory nila, lahat ng mga konsultasyon nila, lahat ng medication list nila, dala-dala na nila yon. So, pag nagpatingin sila dito, at saka binigyan sila ng bagong result, ilagay lang nila doon sa folder nila yon. Okay. So, at saka sinasabi ko rin sa mga pasyente ko na pauwi dito, na kayo na mag-schedule every 3 months. Huwag kayong maghintay na next year pa. Just like yung nanay ko na magpapatingin lang kung may nararamdaman. Hindi ganon. Dapat kayo ang nagpapacheck every 3 months or every 4 months. No? Meron bang rule yung Amerika na pag umuwi sila dito, kailangan ilang buwan lang, babalik sila once a year? Ganon? Doon sa Medicare Advantage, up to 6 months. No? 6 months dito, ang tagal na nun. Correct. Tapos babalik lang ng Babalik sandali. sila doon para sa annual physical nila.
para sabihin lang buhay pa ba itong pasyenteng to, no? Every 6 months ang balik. Pero between us, may mga pasyente ako na 1 taon na naandito, nagpapatingin sa akin. Okay lang. Hindi, tuloy-tuloy pa naman yung insurance sila. So, ang issue lang naman insurance eh. Pero dun sa citizenship nila, wala namang issue yun, di ba? Hindi na mawawala. Wala na issue yun eh, tuloy-tuloy. Hindi na mawawala, oo. Another issue ba nila dito yung bahay nila? I think pati yung bahay nila, tinitignan mo rin. Ang issue ng mga senior na umuwi dito, kasi medyo gusto nga nila doon sa pinaglakihan nila, kaya lang yung mga amenities doon sa pinaglakihan nila, for example, doon sa probinsya, na liblib na masyado, naghahanap sila ng kakainan na regular, na gaya ng kinakainan nila sa US, wala doon, no? So naghahanap sila ngayon ng medyo mas syudad ng konti, no? Mas city ang gusto nila. May option sila kung ayaw nila doon sa probinsya nila. Nabanggit mo nga na galing ka ng Clark. Part ng uwi ko dito is gusto kong i-explore kasi wala akong sagot doon sa mga pasyente na pauwi doon. Saan ba magandang umuwi, no? Just so happen na kausap ko yung main person na nagde-develop doon sa section ng Clark na si Evan McBride. I think he's one of the main guy there. And sinabi niya nga sa akin, meron silang din-develop doon. And pinakita niya pa nga sa akin, tinuro niya sa akin yung medical. Parang ano to, for PhilAms, pang-retire? Hindi siya for PhilAm. Yung buong master plan ng Clark. So kaya sabi ko sa kanya, meron ba ditong para sa retirees? I think they're thinking about it. But now, na pinag-uusapan na to, hopefully madinig niya to at sabihin niya, talaga maglagay nga ako dito ng retired community. Ang daming condo dito. Grabe. Left and right condo, tayuan. Correct. Actually, share to ng mga nagbebenta ng condo. Kasi pag uwi nila, syempre bibili sila ng condo. Most likely, di ba? Ano ma-advise mo sa mga taga-abroad pag uwi? Condo or house? Well, depende kung pabalik-balik sila sa US, no? Kung pabalik-balik sila sa US saka Pilipinas at saka wala rin magbabantay dito, kung meron silang katiwala, di maganda yung may bahay, no? Na kung gusto nila malapit doon sa kanila. Pero kung wala rin nagbabantay, maganda rin ang condo. Pero palagi ko sinasabi sa mga kababayan natin na pauwi sa Pilipinas, subukan nyo muna, no? Okay, mag-decide na bumili ka agad. Tingnan nyo muna, mag-stay kayo doon, magrenta kayo ng 6 na buwan o 3 buwan. Kung magustuhan nyo, tama, rent muna. Kung magustuhan nyo, then tsaka kayo bumili. Kasi baka mamaya magsisi kasi. Merong mga pasyente kami na bumili, tapos hinila rin ng mga kamag-anak back sa US, no? Kasi nalulungkot din yung mga kamag-anak sa US. Dito na kayo, no? Balik na kayo sa US. Pero sa US, mas madalang sila nagkikita. Hindi katulad dito, 24/7, naaasar ka na nga sa kamag-anak mo dito, di ba? Yeah, meron ako isang magandang kwento siguro. Nung huli nating discussion, a week later, may nagte-text sa akin na isang senior with the pension na napakaganda. No? Ang pension nila siguro is for, I think, $8,000. Pension niya sa Amerika? Sa Amerika. 8,000. Kalahating milyon. Tama ba? 450,000, mga ganun. Oo. So yung asawa niya, na inaalagaan niya for 8 years, is nasa bahay. Hindi na siya nakakalabas ng bahay para alagaan yung asawa niya. May 3 silang anak, pero nakatira sa iba-ibang states. No? Nadadalaw lang sila once a year, kung maisipan pa. Malulungkot talaga yon. Ang tanong niya sa akin, tinext niya ako, pwede ba akong magkakasya na ba sa amin to? Oo, sobra yun dito. Sabi ko sa kanya, siguro kung iuwi mo yan, kuhanan mo ng first class na eroplano. Pagkatapos kuhanan, mag-hire ka na ng isang doktor at saka isang nurse. Magkakasya, kada buwan meron kang Sobra na yun. Sobra. Lahat ng pagkain, mabibili mo dito. Correct. And may nagkatulong, siya lang nag-aalaga doon sa asawa niya na na-stroke for 8 years na. So, ang cost of living here is how many times cheaper sa Amerika? Basta alam mo. Ang conversion lang natin is sa 1 is to 55 na 56. So, panalong-panalo talaga. Panalong-panalo. Barya lang talaga dito. Pero ulitin ko, hindi para sa lahat, no? But karamihan sa mga pasyente kung umuwi dito, mas nag-improve ang kanilang dementia na sinasabi. Nawala yung dementia. Akala nila dementia, yung pala. Gamot. Nabawasan yung gamot nila. Pati blood pressure bumaba kasi related sa
sa mental health yan eh. No? Kapag ang tao nai-stress palagi kasi nalulungkot, naaalala yung kamag-anak dito, tumataas ang mga blood pressure niyan. Pag nadi-depress yung pasyente, tumataas ang blood pressure. Kapag nag-anxiety ang pasyente, tumataas ang blood pressure. Hindi lang yun. Pati mga asukal nila, tumataas na rin kasi kain ng kain. May mga stress eating na sinasabi tayo. Wala nang pakialam. Kakainin ko na lahat to. Pag uwi dito, nagka-chance na may kausap, nakita mo, naglalakad na. No? Tsaka syempre, matutuwa yung mga kamag-anak dito pag uuwi sila. Kasi syempre, galing Amerika, galing ibang bansa, mayaman eh. Diba? Lahat didikit kay nanay, kay lola. Yeah, kay auntie. Yun ang totoo. But para sa mga nanonood natin dito sa Pilipinas, yun din ang worry ng mga kababayan natin sa Amerika. Ano worry nila? Baka utangan sila? Hindi naman. Kaya lang baka hindi magkasya. Kasi gusto nilang tulungan lahat ng kamag-anak nila. Haba yung pila ng kamag-anak. Ang sabi ko, mag-budget kayo kasi limited. Limited ang budget natin kada buwan. No? Hindi nyo kayang isalba yung buong barangay. No? Ang kailangan natin, mag-set aside kayo na pwede nyo pang-share sa kapitbahay o sa kamag-anak. Kasi uunahin nyo yung sarili nyo muna. Kasi kung hindi, mapoprostrate kayo, babalik lang kayo sa Amerika. Siyempre may hihingi para sa eskwelahan. Papatayo ng whatever, di ba? Correct. Di ba? Tulong naman kayo sa school, sa barangay, sa halo-halo, di ba? Pwede sa simbahan, pwede sa ibang group. So, nahihirapan din sila paano tumanggi. So, paano ba dapat tumanggi? Sinasabi ko lang, may budget kayo. Andito na yung pagkain nyo sa kuryente, sa bahay, and everything. And lahat ng sobra, yun ang pwede nyo i-share. Huwag nyo i-share lahat kasi hindi pwede, hindi magkakasya yan. Mapoprostrate lang kayo. Talagang uwi kayo sa Amerika uli. Out of frustration. Yung iba naman, lumilipat ng ibang bayan. Lumilipat sa ibang bayan, no? And dinadalaw lang pa rin nila yung mga kamag-anak. So, yung ako naman magsasalita para sa mga kamag-anak dito. Hinay-hinay ang paghingi. Diba? Pag binigla mo si lola, baka biglang umalis. Aalis yan. Pero advantage to sa Pilipinas. Kasi syempre, dadali nila yung pera dito nila gagastusin. Maraming bibili dito. Yun ang gusto natin. Diba? Yun ang gusto natin. Yun ang pabaliktad ng OFW, babalik nga dito. Yun ang reason kung bakit naging advocate ako ng pagpapauwi dito. No? Isa na yun sa mga mental health ng pasyente natin at saka about yung quality of life nito mga senior. Kasi sa amin nagko-complain yan eh. Every visit na makikita ko sila, malungkot. No? Marami masaya, of course. Pero malungkot. No? But sabi ko, kung maitutulak ko sila sa Pilipinas, magiging mas masaya sila. But at the same time, matutulungan nila ang ekonomiya ng Pilipinas. No? Whatever pension na nakukuha niyan, ang mababa siguro 1,000, pero may mga kilala tayo. Gaya yung sinasabi ko, $8,000. Pag narinig nila $8,000 dito, nako. Napakalaki na yun. Uubusin lang nila yun. Dahil alam nila, next month may padating na naman. So tuloy-tuloy yun for life? For life hanggang mamatay. Ang laki ng pension, grabe. Hindi lahat yan. Ang average siguro na nakita mo niya, may 1,000, 1,000. Pero siyempre may ipon ka pa naman sa trabaho mo. Meron ka pa sa trabaho mo, pero ito pa yung mga retirement pension nila. Okay. So napakaganda para sa ekonomiya natin, no? Napakaganda para sa support. Nalulungkot sila pag nakakausap mo kahit maganda bahay nila, nabibili nila lahat kasi wala silang makausap basically, yun lang. That's ganun nangyayari kasi ang ganda ng bahay, maglilinis sila ng bahay, maglilinis ng kotse. Pagkatapos nakahiga na sila, hihintay na naman ng buong araw walang gagawin. Dito, marami silang makikita. Tapos yung maalala nila yung 40 years ago, 50 years ago, na i-stimulate yung utak. That's true. At saka pwede sila mag-hire ng somebody that can drive them all over the country. Driver. Bakit doon walang driver? No? Kung meron man, saksakan ng mahal. Mahal. Oo. Kahit na saka kung kailangan mo ng kasambahay, wala din. Hindi rin. Wala ka. Ikaw lahat doon. Ikaw maglalaba. Ikaw magpa-plancha. Ikaw magdadrive. Okay. Dito, sa ganung pension, pwede na siya may driver, kasambahay, may condo na siya. Kompleto na yan. May pambayad na siya ng kuryente. May taga-akay na. May taga-masahe ka na. May taga-chismis ka pa. Yun ang wala sa amin doon. Kaya, ang ganda dito sa Pilipinas, is kahit na pumunta ka lang sa ibang bayan na malapit sa dagat o malapit sa bundok, masaya na.
ito naman ang issue pa, 'di ba? Ito, I don't want you to put you on a spot, 'di ba? Na yung peace and order sa Amerika, sa Pilipinas, how would you compare? Saan sila? Siyempre, kinakatakot nila na mas safe ba dito? 'Di ba? Marami sila napapanood. Kami rin, marami kami napapanood na biglang may mga barilan doon. So, saan sila? Actually, sa lahat naman, buong mundo ngayon is having issues with peace and order. All I can tell you is yung mga kamag-anak ko, 6 na kapatid ko at nanay ko, is nakatira pa rin dito. And may potential akong dalhin sila sa Amerika. Ang kapatid ko is immigration lawyer sa Las Vegas. So, pwede ko talaga silang ituhilahin doon. No? Pero, hindi ko ginagawa yan dahil mas masaya dito. Alam natin na may issue about peace and order, pero wala pa naman ako nakita na problema sa kanila dito. Sa Las Vegas, may patayan nga lang doon sa isang university na pinapasukan ng isang anak ko. Anything can happen. Ano to, yung mga shooting? Mga shooting. Parang sa Pilipinas hindi uso yung shooting. Parang hindi nga uso kasi I don't know why. Dito ang uso, suntukan, marami. I don't know why, siguro walang access tayo sa mga sa mga high-powered siguro. Wala tayong mga At the same time, ang karamihan sinisisi nila is about the mental health ng isang mga tao. Yung mental health nila ang problema. Paano naman, Dr. Benjun, yung mga lumaki na sa Amerika, yung second generation na doon na sila pinanganak, siyempre hindi na sila uuwi dito pag tumanda sila. What do you think? Akala ko ganun din eh. Diba? Kasi lumaki sila Amerika na eh. Akala ko ganun. Yung isang pasyente ko na nagpaalam sa akin 2 weeks ago, bago magpasko, sabi niya pauwi akong Pilipinas. Kasi retired na ako, medyo malungkot dito. Sa Amerika. Lungkot palagi. Lungkot ang issue. Yung anak ko, nasa ibang lugar. Ako, naka-stuck lang ako sa Las Vegas. No? So, subukan ko nang umuwi sa Pilipinas kasi nagbakasyon ako doon. Masayang-masaya ako. Biyahe lang ako ng biyahe sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Zambales. Umiikot lang siya, no? Pagkatapos, sabi niya, at saka, meron ba tayong dentista doon? Yun ang sinabi niya sa akin. Dito? Dito. Maraming dentista dito. Correct. So, ngayon, ini-explore niya na mag-retire dito. Eto, mga pinanganak na to sa Amerika na nag-consider pa na mag-stay na dito. And matutuwa ka. Kasi yung mga Amerikano pa na pasyente ko na may asawang Pilipino or Pilipina, sila pa yung mapursige na pumunta dito. Kasi nakita nila, mas easy daw ang buhay dito. Mabagal. Laging late, okay lang yun. Laging late, okay lang. Pero pag traffic, doon ka na lang sa lugar mo, huwag ka na umalis. Correct, diba? Kung pero sa probinsya, wala naman traffic. Lalo na kung retired ka na, hindi ka naman na nagmamadali. Oo. Anong edad maganda sila mag-isip yung mga nasa abroad na mag-retire dito? Age 55, 60, 70, anong magandang age? Iba-iba eh. Kasi meron akong pinupush ko nga, habang malakas ka pa. Younger, better. Kasi you can enjoy traveling, no? And from the Philippines, you can travel sa Vietnam, you can travel sa Thailand na malapit. Japan, Singapore. Lalo na sa pinakita nga sa amin nung kausap namin sa Mas Clark, mura. na may airport na doon that goes to Japan and all these places na maganda nilang punta na malapit. Accessibility. Mas mura pa. Correct. Pero ang karamihan na umuwi na napansin ko sa pasyente namin, anong edad? is yung mga hindi na nakapagmamaneho. Anong age ba ang retirement nila usually doon? Well, iba-iba. Meron mga pasyente na at 50, yung pinakabata na nakita ko is 55, nag-retire na eh. Basta may pera na siya, pwede na siya mag-retire. May pension na yan, lalo yung sa mga military. Ang babata niya, nagre-retire. 55 na lang. 50, 55, basta nakapag-serve na sila ng 20 years yata yung sinasabi nila sa amin. Then meron dumadating na pension yan, kada buwan. Okay. So makikita mo yung mga nag-i-enjoy dito pa golf at saka travel 50 years old, retired na, may pension na. Paano yung mga professionals? Well, you can also do the same, no? Pwede, anong edad? Gaya ng isang doktor na kaibigan natin, nagtrabaho siya sa gobyerno, may pension na sila. No, kaya lang ang So ikaw kung mag-retire ka, may pension ka na rin? I can, but hindi natin, kasi gusto pa natin pataasin yung pension natin. Mas matagal, mas mataas, mas maganda malaki yung pa yung pension. pension. So yun ang sinasabi namin na
i-enjoy nyo habang bata. But at the same time, ang advice ko nga doon sa mga senior ko, kung merong kagaya ako, I don't think I'd be able to retire completely, you know? Gusto mo pa rin mag-practice? Gusto ko pa rin mag-practice kahit na pakonti-konti. No? Kasi ang problema dyan is, gaya nga nung pinakamatandang doktor na nasa news recently, 103 na siya. Nagpa-practice pa siya. Tinanong siya kung anong sikreto. Kasi hindi ako completely retire. Okay. Kasi yun doon nag-i-stimulate kung bakit niya gusto pang mabuhay is dahil gusto niyang ginagawa niya. I think na-cover na natin lahat. Meron pa bang concern ang mga Pinoys abroad na uuwi dito? Applicable dito sa mga taga-Canada, Australia. What do you think? I think sa Canada, sa Australia, ang worry pa rin nila is yung medical care natin dito. But we just have to educate them about yung care na meron tayo. Is hindi naman huling-huli talaga. No? It's just ang nakikita ko lang din sa medical record na kailangan natin i-save ng maayos. No? Ano pa nga ba? At saka yung pagre-retire nila ng lugar. No? Yun. Ano ba kalapit sa kanyan? Gano'n ba kalapit sa hospital? So yun talaga pinaka-concern na mababa isip nila ang care dito. Baka hindi sila gumaling. Pero pag doon naman, malungkot sila masyado, stress sila, high blood sila, nadidepress sila, doon din, nakakaikli din ng buhay. So they have to weigh kung ano gusto You have to nila. weigh. But sabi ko nga, I can prolong your life by another 10 or 20 years na medyo malungkot ka. Lagi O ka naman kaya- naka-antidepressant. Naka-antidepressant. O kaya medyo na-shorten nga ng konti dahil yung hindi mo nakuha yung gustong medical care mo. Pero yun ang masaya mo na buhay. Lalo na sa medyo end of life na sinasabi nila, no? I think mas maganda yung mas better quality of life than yung longevity. Kami mga followers ko, ano kami dito, bahala na. Inuman na lang natin ng tubig, idasal na lang natin. I mean, wala naman yung haba or yung ikli. Dito nga, hirap nga makabili ng libreng maintenance. Yeah. So, anyway, final words, Dr. Benjun, para sa nandito at para sa doon. I think we covered everything. May questions? Siguro po ang maisasabi ko lang is be proactive about your health, no? Importante, wag nating isang bahala yung preventative na care, no? Pa-check ng blood pressure, pa-check ng sugar, pa-check ng cholesterol, at saka yung mga preventative na colonoscopy, mammogram, pap smear. Kailangan natin yan. No? Kailangan natin na May mga naghahanap ng contact number mo from Virginia. Pwede ka daw ba maging primary care doctor niya? Chanel Lowery. Ilalagay natin mamaya yung contact number mo. Ilalagay ho namin. Contact number mo sa US. Yes. You can... Baka madumog ng ano. Yeah. Okay lang naman. Ang pinakamaganda sa amin is i-text yung opisina namin. Ay, lagay ko na lang yung Ilalagay office na mo lang doon namin yung sa office left number and you can text us, no? Kung tinatanggap namin yung insurance at kung ina-allow ng insurance nyo. Pero again, kung may mga Pilipinong doktor tayo sa kapitbahay nyo, basta siguraduhin nyo lang, lalo yung mga Pilipinong pasyente, humanap kayo ng Pilipinong doktor. Hindi ibig sabihin na mahinang klase yung Pilipinong doktor natin sa Amerika. Ang importante lang dyan is nagkakaintindihan kayo na ang kinakain nyo yung sinigang o yung bagoong. Kung hindi naintindihan ng ibang lahi na doktor yan, sigurado, kumain ka lang ng sinigang, akala nila may atake ka na sa puso, hyperacidity lang pala yun. I-stress-stress ka na ng ibang lahi niyan. No? So, bago yung sinabi mo, nire-recommend mo sa PhilAMS maghanap ng Pilipinong doktor? Palagi ko sinasabi yun, Pinoy ba ang doktor mo? No? Kasi iba yung nagkakaintindihan tayo sa pagkain, sa kultura. Hindi nila alam na nagpapadala tayo ng balikbayan box. Pag hindi natin na ipadala ng maaga yung balikbayan box, tumataas ang blood pressure natin. Wala silang concept ng balikbayan box. Ganon kasimple, no? Yung pagkain natin na kare-kare o yung binagoongan, hindi nila alam yung ingredients ng binagoongan na pwedeng magtaas ng uric acid natin. Wala silang concept niyan. I-treat na niya. Kesa i-educate na lang tayo, no? So, kailangan naiintindihan nila kung ano yung kultura natin, ano yung pagkain natin, kung ano yung values natin. So, thank you very much, Dr. Benjun Calderon. Pag nakita tayo ulit, I think 300 na makakauwi dito sa Pilipinas. Pero magbabalik pa naman tayo with another topic. Maraming salamat po. Maraming pong salamat. Thank you.